Kapatiran para sa bayan. From west to east. Magandang gabi, Pilipinas. Ito na po ang ating mga kuya. Dito po ang kapatiran para sa bayan from west to east. Ito po si Ginoong Gerardo Sadsad, isa pong manananggol. At ako rin po si Attorney Sherwin Enriquez. Magandang gabi po lahat sa atin. Okay, tayo po ay napapanood sa Aliw 23 TV channel. Yun. Yan. Mapapanood at mapapakinggan kami via website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ app, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live rin kami sa DWIZ 882 Facebook page. Ang aming hotline number 8470-1750-254 at ang aming text line 0999-376-6768. Okay, tayo din po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw 23, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA For the Box Channel 25. Available rin po kami sa digital TV devices, TV receivers. Mangyari scan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Sa mga nakarang araw, Kuya Sherwin, puro tayo usapang legal, medical, negosyo. Ngayon naman, usapan tayong politika. Kasi malapit medyo malapit na. It's in the air na dahil nga parang correct. By October magsisimula na yung filing. Yes, pero tama-tama yung ating guest na dati po ring nagsilbi sa bayan. Isa po siyang former congressman ng Pateros Taguig at for 2010 up to 2019 na nag-serve siya bilang congressman. At kahit ngayon hindi siya nagsiserve bilang congressman, ay malapit pa rin ang kanyang puso sa mga tao, lalong-lalo na sa mga taga-Taguig. So, without any further introduction, yayain po natin na makahalubilo si Ginoong Arnel Serapica via online. Sir Arnel, kumusta po? Magandang gabi po, Attorney Jerry and Attorney Sherwin, opo. Magandang gabi po. Nakapanayon nyo sa inyong DWIZ. Opo. Siguro kayo ay familiar na sa Taguig, pero mas maganda kasi nationwide po tayo. Baka pwede po magpakilala po kayo sa buong Pilipinas. Tulad nga po nung sinabi nyo kanina, ako po ay dating congressman from 2010 to 2019. Pero bago po naging congressman, naging councilor po tayo from 2001 to 2010. Okay. Oo. Bukod sa public nyong life, ano po naman yung privado nyong life po, Sir Arnel? Ano po, ako ay kontrato. At the same time, ako po ay merong kalaisdaan dito po sa Laguna. Yan po yung aking negosyo na tinutulong ko po naman sa siyempre sa ibang tao, sa pamilya ko po. Okay, sir. Baka Kuya Sherwin, may ano ka? Sir, meron po ba kayong mga affiliations like mga socio-civic clubs na membership? Opo. Actually, wala po eh. Patuloy lang po tayong tumutulong kahit sino. Kasi hindi nyo po na itatanong. Ang inyong pong lingkod ay talagang masasabi ko na hindi naman talaga sa politika. Nadamay lang ho. Siguro yung second question na Sir Arnel, yung paano kayo naman napasok sa politika? Siyempre. Nakwento ni Sir kanina, medyo malawak na yung experience niya sa politika. Paano po ba nagsimula yun? Yes, sir. Magandang tanong po yan, Attorney Jerry. Opo. Alam nyo, nung wala sa history ang Serapica sa politika. Nandabay lang tayo nung tayo ay tumakpinuang konsyan ng bayan noong 2001. Okay. At bakit ako kinuha? Kasi hindi nyo na itatanong, Attorney, ako po ay working student nung high school, college. Driver po ako ng jeep. Dito po, biyahe po namin ay Tipas-Pasig. So, at the same time, nagko-construction po para makapagtapos po ng koleyon.
At saka po naman ng Diyos, natapos po ako ng civil engineer, may profession. So nagtrabaho din po ako sa Krami ng 3 taon, NUP po. So, NUP, non-uniform personnel po. Yes, non-uniform personnel po. Ang galing. So, Krami, nagtayo po ako ng construction. Noong time na yun, nagtayo na po ako ng construction. Sabi ko, parang hindi mahina din. Bakit di ako mag-try ng construction? So, nung nag-construction ako, yun po yung tayo na medyo sinuwerte. At nung sinuwerte tayo, every Christmas po yun, tumutulong po tayo sa tao. Doon po yung time na nakita po ako ng mga politiko. Sino yung si Rapi na yan? Every Christmas, napakaraing tao doon sa bahay niya. So, doon po ako napili. Doon ako napasok bilang konsyal ng bayan. Opo, Yun opo. po yun. So magmula na naging konsehal po kayo, hindi na naubos yung pagtulong nyo sa taong bayan, lalo na sa mga tagig. Opo, gano'n na nga po. Pero actually, kahit di naman po tayo naging politiko, patuloy po tayong tutulong dahil kasi ang point po sa sarili ko, nung time na ako'y hirap na hirap, humihingi ako ng tulong, ngayon ako na yung sinuwerte, siguro matira sa akin kung ako man yung politiko, basta kaya kong tumulong sa kababayan ko, tumutulong po. Yung pong, Up to now po, naikwento nyo po na, so naging businessman kayo, successful na civil engineer. Ano po yung nagtulak sa inyo para pasukin yung mundo ng politika? Actually, talagang wala sa panaginip ko na pumasok sa politika Pero sabi ng brother ko, actually siya ang kinukuha ang konsyal ng bayan. Sabi ng brother ko, ito na lang po ninyo, si Arnel. Kasi napakahilig mag-basketball, napakaraing kaibigan. So yan talagang malaking bagay na puhunan niya. So yun po yun. Yung pakikisama nyo po, Sir Arnel, sa tao, yun yung nag-udyok. Opo. Yung puhunan natin. Okay. Siguro sabihin na natin na yung sabihin natin bakit pumayag po kayo. Sino po ang nakapag-convince? O mga taong bayan po ba? O yung family nyo po? Para ma-convince kayo na pasok bilang konsyal ng bayan? Actually, attorney, nung bata pa ako talaga, nung high school, tinuruan kami ng magulang namin magdasal. Up to now, bago matulog, pagkagising mo, magdadasal. So, nung pumasok ako sa politika, lahat po ng ginagawa ko, especially nung pagpasok na ako sa lambay, pinagdadasal ko, ito ba yung gusto mo sa akin? So, lagi ko pinagdadasal lahat ng gusto kong gawin. So, yun lang po, pinagdasal ko lang po sa kanya. From konsehal po ba, nagdiretso na po kayo sa Congress? Tama po ba yon? Yes po, opo. So, yung konsehal, natapos nyo yung termino nyo po? Opo, tapos po naman. 3 terms. Opo. Tapos 3 terms din sa congressman, tama po ba, sir? Opo, Tony, tama po. Ang galing. Kasi bihira yun, Kuya Sherwin, yung natatapos ng 3 term. Ibig sabihin, marami talagang performance. Parang ganun. So ano yung parang signature o flagship na programa nyo po bilang nung kayo ay nagsilbi pa sa bayan ng Taguig? Actually, yung lagi kong pilihan yung healthcare ng tao. Siguro mapapagaya ng siguro isang congressman na every time na may pangangailangan ng tao, talagang may People's Day ako every Friday. Ang ibinibigay ko talaga doon is yung mercury, yung sa drugs, yung sa mga gamot nila. Talagang hindi generic. Sorry ako to sa medical assistance, no? Sa generic. Talagang mga magagandang klaseng gamot ang binibigay ko sa kanila. Bukod doon sa mga infrastruktura, pero napakalaking bagay po kasi yung mga gamot na sa pangangailangan bigla ng mga tao. So open po yung bahay nyo para kung halimbawa may humingi ng gamot o humingi ng tulong, open. Opo. May district office po naman public service. Talagang nasa puso ang ang pagsilbi o nasa puso. Sir, so 3 terms sa council, 3 terms sa Congress. Can you share with us po kahit isa o dalawa na mga ordinansa o batas na author nyo or nag-co-author kayo? On top of your mind po, yung natatandaan nyo lang. Opo. Bilang konsehal? Bilang konsehal or bilang congressman? Kongresista? Konsyal po, siyempre, yung mga infra dito. Siyempre, dahil yun ang aking linya.
bilang civil engineer. Yun po pinagtuunan ko ng pansin. Same with Congress. Dito po, lalo din sa amin, napakalagi yung lumulubog talaga yung time nun. Way back 1970s. So talagang pinilit po namin na magkaroon ng road dike dito. At yan po ay napapakinabangan na. Kaya noong time way back 1980s, ang baha po nun dito inaabot ng hanggang December. Pero ngayon po, kahit halos hindi wala na ulan, may tubig pa rin. Wala na po ngayon, wala na. Wala na, oo. Wala na. Parang Hagonoy pala, Hagonoy at saka yung ano, no? Kasi malaking bagay po yung road dike. Talaga, sa totoo lang, napakalaking bagay po ng road dike. Oh. Ilan po yung ano, if you don't mind, ma-estimate yung constituent ng buong Taguig po? Sa ngayon po, siguro more or less na 600 kami, mga 600,000. So, tapos ilang distrito po yun na... Dalawa po. Dalawa. Dalawa. Opo. Siguro medyo segue lang tayo ng konti. Yung meron kasing nadagdag na barangay from Makati. Mga ilan po yun na barangay o ilan yung constituent dun? 10 barangay po yung nadagdag sa Taguig. At kung di ako nagkakamali, mga 300 voters po yung ngayon. Wow. As of now. 300? Parang kalahati na ng Taguig yun 300,000 na po. 300,000. 300,000. So yung una na 600,000, parang kalahati. So parang more or less mga nasa malaki. 900,000 votes na ang Taguig ngayon. Oo, abulin pa ho ng... More or less. Oh. Registration tuloy pa. Opo. So hindi nagdagdag po ng ano, kahit nagdagdag ng ano po, mga constituent, hindi nagdagdag ng distrito po ang Taguig. Sa ngayon po, dapat mag-propose yung mga incumbent congressman para po, sila po dapat mag-sponsor ng batas na yan para kumahati o maging District 3, yung pong EMBO. Kumbaga dapat na nahatiin, parang ganun. Sa ngayon, wala pa kung galaw sila. Tama, okay. Sir, yung ano naman yung ano niyo po, sir, kung halimbawa bigyan po ulit kayo ng pagkakataon na magsilbi ulit, ano yung pwede nyong kumbaga yung flagship program nyo. Kung sakali, hindi naman natin sinasabi kung ano mang posisyon, magsilbi man bilang congressman, bilang konsihal o ano pang posisyon, ano naman po yung nangingibabaw nyong gagawin? Ako, sa totoo lang, ang gusto ko po talaga yung healthcare natin. Napaka-importante po kasi. Kasi ang sakit ho, hindi natin alam kung kailan darating Healthcare. Yun po ang Opo. Parang ano yata, sir, kung hindi nyo natatanong kasi na-research ko po kayo, nasa Committee on Health kayo kahit pa paanong nung congressman po kayo. Oo. So, ano yung naipasa nyo as a Committee on Health during that time? Hindi ko na po matandaan. Medyo madami na rin po yun Oo. Malamang pati yung PhilHealth na ano nyo yun in a way. Tama po tayo na po. So, ang Taguig na po ba universally covered na po ng PhilHealth o hindi pa po? Sa ngayon? Kung matatandaan nyo po. Yung sa PhilHealth. Lahat po naman yan. Covered na yan. Okay. Covered na. So, baka pwede nyong ma-share naman. Siyempre, as a congressman for 9 years and then konsihal, baka naman para yung mga naghahangad na maging katulad nyo or higitan pa, pwede bang mag-advise kayo kung ano yung pwede nyong ma-share para maging inspirasyon po kayo bilang public servant? Simple lang ako. Siguro masasabi ko lang doon sa gusto maglingkod ba yan, number one, siyempre, maging totoo ka lang sa pagtulong sa tao. Ayun. Napaka-importante kasi yun na hindi ka lang pag may election or pag may kailangan ka. Kasi alam nyo sa totoo, hindi yung natatanong, Attorney Jerry Sherwin. Yes, sir. Cellphone ko po, up to now, alam po ng buong Taguig yun at kahit po walang pangalan, sinasagot ko.
kasi katwiran ko, especially nung ako'y nakaupo, hindi po naman tatawag sa atin ng tao para makipag-bonpal. Tatawag ng tao sa meron pong kailangan, meron pong tulong. Kaya hanggang ngayon po, talagang ganun po ang naging nakasanayan ko. Kasi katwiran ko nga, hindi ko naman madala yung pera mo sa langit. Itulong mo na lang sa tao. Ganun lang naman kasimple eh. Mentras tumutulong ka, siguro yung blessing naman bumabalik yan. So parang sinasabi nyo, Sir Arnel, kahit ngayon na nasa pribado kayo, kung ano yung pagtulong nyo nung nakaupo kayo, tuloy-tuloy pa rin. Tama po, hindi po nagbabago yun. Ang galing, ang galing. Yun ang talagang napahinga lang sa politika, pero yung pagtulong. Dire-diretso. Ang galing, ang galing. Oo. Ayun. Naniniwala ko, last Christmas, dito kung lang 3,000 yung nakabila sa akin sa bahay ko. Wow. Siguro po sa darating na Pasko, mga 3,002 na po. Sama na kami. Sama kami na tayo ni Jerry. Okay. Ang galing. Oo. So, ano yung mga future niyong mga programa, sir? Ay, si Kuya Arnel, mukhang... Tinatanong nila ako siguro kung anong gusto kong gawin. Siguro, pinagdadasal ko, siguro babalik ulit akong lumamang bilang mayor ngayon dito sa Taguig. Ay, naku, karangalan namin. Kasi kailangan ko talagang, hindi sa akin hindi na para sa akin. Opo. Kasi sa totoo lang, masaya na po ako sa sarili ko Okay na ako Yung baga na okay na rin ako, pero maraming tao na siguro nakikitong mas kailangan marami pang pagtuunan ng pansin, lalo na sa health. Kasi yung po lagi ang tumatawag sa akin. Kasi gusto ko magkasakit man ng isang tao, wala silang babayaran. Libre lahat. Kaya naman ang pondo dito sa Taguig. Wala pong babayaran. Yun po ang gusto ko mangyari. Ayun. Ganda. Maganda. Mga ilan na po ba yung Sir Arnel, yung hospital nyo, yung public hospital sa Taguig? Isa pa lang po yung Taguig Pateros District Hospital. Meron po dito sa may C6, although medyo hindi pa nag-ooperate. Medyo may katagalan. So may balak po ba kayong dagdagan yan pagka halimbawa kayo ay pinalad na maging mayor? Kasi sabi nyo, concentration nyo sa health Sisiguraduhin ko po yan. I-maximize natin yun. Ayun. So may mga plano na. Yes, sige. yes. So, pag-usapan pa po natin mamaya kung ano pa yung mga plano nyong gawin na improvement sa Taguig at yung mga ibang proyekto na nasa isip nyo. Pagbabalik po natin, magta-time check lang po muna tayo. Huwag kayong alis, Sir Arnel. 7:24 p.m. Kapatiran para sa bayan. Okay, nagbabalik po ang Kapatiran para sa Bayan. Kasama pa rin natin ang former congressman, public servant, Arnel Serapica. Baka may babatian ka, Kuya Sherwin, bago tayo magsimula ulit. Ito lang, may nagpapa-shoutout lang. Medyo si Kuya Altega. Good evening, Kuyang Sirs. Okay, good evening. Shoutout kay Kuya Al. Kay Most Worshipful Ariel, Kayanan. Hi po. At I hope na ma-address nyo lahat yung mga problema ng mga mason sa jurisdiction ng Pilipinas. Okay, nagbabalik po tayo. Kasama natin ang ating public servant, Arnel Serapica. Siguro, Sir Arnel, doon muna tayo sa lighter side ng isang Arnel Serapica. Ano po ba mga mga pinagkakaabalahan out of your philanthropic activities or sa politika? Any hobbies or ano po ba yung exercise? Kasi nakita namin ni Kuya Jerry, yung katawan nyo fit na fit. Every Friday po, regular po ako may basketball po sa amin. Basketball. Napakahilig ko bata pa ako yun ang hilig ko. Basketball. Hindi naman kayo nagwe-weight, sir? Yung mga gym? Never po ako nag-weight. Sino po ba idol nyo na Sino po ba idol nyo na basketball player sa local at sa NBA kung meron man? Siyempre, nung araw, si Jowarski tayo. Never tayo nung araw. Number 7. The legend. The legend. Ay, mga panahon natin ng konti yan panahon mo rin yun, kuya. Panahon ko din. Mga taga-barangay Hinebra pala. Hinebra, oo.
Kalaban nun parati, San Miguel. Ganyan. Oo. So, every week, meron po kayong basketball. Talagang hindi nyo namimiss yan. Regular po yan. Kailangan natin. So, siguro, ibalik natin dun sa meron naman po ba kayong programa na, halimbawa, basketball sa Taguig o especially sa larangan ng sports, kung sakali po. Nako, kung tayo po ay suswertehin, talagang gusto kong talagang palakasin din ang sports dito sa amin. Dahil napakaraming, hindi lang basketball, marami dyan, softball, volleyball, so gusto kong pagtuunan din ang pansin yan. Kasi napakaganda ng kailangan may exercise sa mga tao. Importante. Opo. Ako kasi badminton ako, hindi ako marunong sa basketball eh. Pero mas mahirap yung laro nyo, Tony, ha? Mas mahirap yung laro nyo compared sa basketball. Pagod din po. Napagod kasi kahit magaan yung yung bola ano pa rin. Talagang ipa-power smash mo eh. Parang ganun po yan eh. Mas mahirap yun kaysa sa basketball. Saka yung technique. Yung po nyo, sir, total na banggit na ni Kuya Sherwin, ni Attorney Sherwin, yung lifestyle nyo po, like kung meron man kayong o hindi kayo palainom or ano man. Hindi po talaga. Wala ba uminom? Galing. Hindi po ako naninigarilyo, Attorney. Wow, galing. Ang galing, oo. Kaya ako nagsusobrang tubig lang po tayo. Fit na fit. Fit na fit. Pati yung pagtulog nyo po siguro, kumbaga. Siguro din po. Inaayos ko po. At least 7 to 8 hours. Pinipilit ko yun. Yes, sir. So, paano kung halimbawa, naging public servant na po kayo at bumalik sa politika, kailangan sometimes, hindi po natutulog yung pagtulong Oo. Pagka gano'n po tayo, talaga namang full-time tayo doon. Yes, sir. Mas gusto ko po sa totoo na yung more on executive compared sa legislative. Dahil siguro, base sa aking course, mas okay sa akin yan. Mas makakatingin ko lang. Mas makakatulong po ako doon. Sa executive, which is yung local. Mayor. Mayor po. Opo. Okay. So, ano po yung nyo po, sir? Yung motto nyo bilang gabay sa buhay. Kaya kayo naging politiko, naging civil engineer, contractor, at iba pa. Ano po yung motto nyo? At panuntunan. Sinusundan nyo. Kaya kayo naging successful po. Nung konsel ako ng bayan, lagi ko sinasabi, kahit mahirap, basta may pangarap, magaganap. Ang galing Maganda yun Sounds kahit mahirap, basta't may pangarap. May pangarap, magaganap. Ang galing. Ang nanay ko naman, nung buhay pa siya, lagi akong pinukwentawan. Sabi niya sa aking nanay, Arnel, tandaan mo, with God, all things are possible. Yan ang tawag mo kakalimutan. So, yung dalawang lagi nasa isip ko po yan. Opo. Kaya, blessing naman sa atin. Ganun po. Hindi naman nawawala. Patuloy pa rin. Yes, sir. Oo. So, unang-una yung guidance is yung pinakataas. Kasi number one talaga. Number one. Opo. Ayun, maganda pagka nag-serve ka kasi sa tao na may pananakot sa Diyos. Kung wala, medyo delikado yun. Pag hindi ka takot sa Diyos. Tama po. So, sir, yung ano nyo naman po, yung mga future plans, programs, kung sakaling, halimbawa, siyempre, kung lalaban po kayong maging mayor ng Taguig, ano po yung mga pangunahin nyo bukod sa health? Kasi nakita namin kanina, prioritize nyo yung health. Ano yung mga sumusunod Tapos po? meron kayong sports activities para sports activities, opo. Yes. Yung pagtukan din natin security at safety. Kasi napaka-importante po yan So, dapat maging maganda yung samahan nyo ng kapulisan at kailangan tulungan para maging mas maayos yung kasiguruduhan ng mga mamamayan namin dito sa Taguig. Yan po ang isa pa. Yung mga Opo. Fully lighted na po ba yung mga street ninyo po? Lalo na sa mga, siyempre sa business district, okay lang po yun. Pero dito, sa mga kwan po, yung mga... Sa mga barangay roads. Looban, mga ganyan po.
Pero po, konti-konti lang. Pero in fairness po naman, maliwanag po naman yung iba natin dito. Maayos po naman. Pero siyempre, alam nyo naman ng tao kahit na maliwanag So, sa bagay. Siguro yung visibility ng pulis, yung medyo paigtingan lang. Yung katulad dun sa Manila, yung parang kahit madaling araw, nandyan pa rin sila. Kumbaga, kahit walang ginagawa, basta may presence na naka-uniforming pulis, parang hindi gagawa Yung parang mga augmentation group. Augmentation, mga crime prevention groups, maraming mga yes. At saka yung visibility, yung nandun na nakatambay, kahit nagtitext lang. Nakikita ko yan sa Abinide. May mga ganon. So, siguro... Parang ang term yata doon, mga force multipliers. Ayun, force multipliers. Tama. So yung sa ano naman po, bukod sa peace in order, yung ano naman po, employment. 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 Oh. Kasi dito diyan natatanong, kami along Laguna Lake. So naisip ko rin na meron tayong peace port diyan. Kasi di ba, napakalaking bagay po noon na dito magbaksak yung mga peace pin operator dyan, magtayo tayo dyan. Tapos, magtayo po tayo ng hanap buhay ng mga tao. Ako po, ayaw ko lang po, kung ako po ay tabi nga sa inyo, contractor ako, gusto kong yung experience ko, may bigay ko rin sa mga taga-Taguig. So, sabi ko nga nung time na yun, kung mga project lang dito sa Taguig, siguro ihikayatin ko yung mga graduate ng engineer dyan, mga kung ano man dyan, siguro pasasalihin ko sa bidding. Kasi, maganda kasi, di ba? Pag ang taga-Taguig ang contractor, ang trabahador mo, taga-Taguig din. Ayun, tama naman. Diba? Napakaganda po noon. At siyempre, hindi kami malasakit sa gagawin. Ang pinakamaganda, nabibigyan mo sila ng trabaho. Yes. Yun po ang napakaganda. Sa edukasyon naman, sir, baka meron kayong programa sa edukasyon. Sa education po, siyempre, dapat yung mga i-upgrade natin yung mga teachers natin, mabigyan natin ng maayos na sweldo po, pwedeng may tulong sa kanila para mas maayos yung kanilang pagtuturo. Kasi importante po yun Hindi pwedeng basta pumapasok lang sila dahil ganun lang yung kanilang sweldo. Pero kung maayos yung yung harmony ng local tsaka yung mga teachers, mas maganda yun, parang isang pamilya. Tama. Tsaka ang i-hire nyo, siguro naman, priority, Taguig. Siyempre po. Mga... Same with hospital po. Siyempre, ganun din po. How about yung scholarship po? Opo, sir. Yung scholarship na mga bata na taga-Taguig po, paigtingin nyo po ba yun? Meron po naman din. Continuous po naman yung scholarship nila. So, siyempre, sabi ko nga, pwede pa natin dagdagan yun. At lahat naman tayong mayors dyan o sino man yung nakaupo, lagi namang meron ganun. Pero kung kaya mong isagad pa, itodo mo dahil hindi naman magpalit ang pondo ng Taguig, palaki. So, ibigay, di ba? Yes po. Lagi ko sinasabi, huwag tayo namatay, hindi natin madala yung pera sa langit. Tulong na lang sa tao yan. Tama po. Yung sa business district naman, Sir Arnel, ano yung mga pangunahing programa nyo, lalo na sa BGC? Ganyan po. Siyempre, titingnan natin yung kanilang mga, kung talaga nagbabayad sila ng tamang tax. Importante po kasi di ba? Ayaw ko may under the table, di ba? Yes, sir. Makahirap po ng ganun So, talagang kailangan scrutinize natin yan. Kasi mas marami kang makolekta, mas marami kang may tutulong sa tao. Tama. Ganun lang naman yun. Simple lang ko naman, attorney. Yes, sir. Jerry. Personal ko pong pera, tinutulong ko pa sa tao. How much more na ako magiging mayor? Lalo ko itutulong sa tao dahil hindi ko pera yun. Ganun lang naman kasimple yun. Tama po. So, yung political will, di ba? Yun. Yun ang sinasabi. Always. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Pag-implementation, andun yung challenge. Andun yung challenge. So,
siguro subukan natin. Di ba? Ganun naman eh. Kung hindi mo susubukan, Kasi for the 9 years, tas 9 years, puro legislation. This time, execution naman. Sa executive. Executive. Subukan Saka natin. doon po tayo galing eh. Doon po tayo galing eh. Hanggang ngayon, nasa construction, nasa palaisdaan. So, sanay tayong mga ng tao. Yun po ang pinakamaganda doon na pwede kong share dito sa amin mga kababayan sa Taguig. Opo. Sa civil service naman po, yung pag sinabi natin civil service, yung mga personnel, syempre, sa ngayon, may mga incumbent na officers, employees. Halimbawa po na kayo ang maging mayor ng Taguig, ano naman yung mangyayari sa mga career positions natin sa Taguig? Simple lang ho. Basta ayusin nyo lang ho yung trabaho. Ayun. Na-stay kayo dyan, walang problema. So, walang puli-politika. Kahit hindi ka align, trabaho lang. Oo. Trabaho lang ho. Ayun. Eh, kumayos naman ang trabaho mo. Unless, hindi maayos. So, iba ho yun. Oo, kahit kakampi pa. Kahit kakampi pa, siguro pwedeng tanggalin. Oo. Ayun. Oo, ganun na. Ang galing. May due process naman. May due process. Ang tawag dyan ay meritocracy. Iyon. According to the merits and fitness ng mga Taguig. Pero siyempre, mangunguna pa rin ang Taguig. Hindi taga somewhere else. Priority po ang Taguig. Number 1 po talaga yung priority ng Taguig. Ayun. Dahil dito lang kulang pa siguro sa tingin ko sa dami ng walang trabaho dito o naman. Correct. So doon muna, sa loob muna. Sa loob muna. Bago, kung wala, tsaka na lang kukuha. Parang may kilala akong ganun. Parang sa amin po, Sir Arnel, Masun muna bago iba. Parang ganun. Taguig muna bago iba. Parang ganun eh. Medyo napapasarap lalo yung po tayo, nandiyan na Embo. Mas malaki po yung Embo. Nadagdag ko, siyempre, kailangan nating akapin din. Yes, sir. Sige. So, alam ko mainit yung usapan natin pero magta-time check po muna ulit tayo. 7:44 p.m. Atiran para sa bayan. Para sa bayan. Siguro basahin lang natin. Marami palang nanonood. From Ador L. Cortez, good evening. From Kalumpit, Bulacan. Heidi Pati from Taguig. May love note pa. Big Boy, Idol, AMC. From Virgilio Balbido, yan ang dapat na iboto na mayor, AMC. AMC tayo. Yan. Baka Okay. meron ka, Kuya Ito, Sherwin? meron pa. Oo. Shout out kila Jomar Dison, Gomesian Club and Highlanders. Mga tropang Mandaluyong to. Shout out na rin sa mga taga Mandaluyong Housing and Development Department. Iyon. Ayun. Okay, let's go back. Balik tayo kay Sir Arnel. Baka meron kang any short and brief message to kasi medyo malapit na tayo, sir, to the Taguig constituents. Well, siguro ang message ko lang sa mga hindi dahil sa politika or what. Siguro tandaan lang natin bilang tao na marami tayong pinagdadaanan subok, pero lagi natin ilagay sa isip natin. Number 1 is yung acceptance. Kasi every time na may dumadaan sa ating mga pagsubok, yun yung magtuturo sa atin eh. Yeah. At lagi naman nandiyan si Lord. Hindi binigay sa iyo yan dahil galit sa iyo. Hindi. Kaya binigay sa iyo dahil meron siyang gustong ipaalam sa iyo. Number 1 yun. Kaya lagi lang tayong kumapit. Sabi nga, with God, all things are possible. Yun lang, Tony, Jerry. Okay. Ang ganda. Yung inspirational message ni Kong. Pasensya na, Kong, kasi okay lang. Opo. So, bilang ordinary person, Sir Arnel, ano naman yung pwede nyong pamahagi sa mga Taguig kung halimbawa sa ngayon bilang ordinaryong, kasi hindi pa kayo nakapwesto sa politiko o sa politika, ano yung naipapamahagi nyo sa mga ano bang tawag nun? Tagigan? So, Tagigenyo?
katulad po na sinabi ko, wala pa ako sa politics, nasa politics na ako, nawala, bumalik. Tuloy pa rin naman po, wala pong nagbago. Open po yung bahay namin, open po yung telepono ko, sa lahat po ng kailangan. Hanggat kaya ko po, tumutulog po ako. Ayun. Yun lang po naman. Oo. Sir Arnel, alam ko nga na nandiyan ka sa bahay. Batiin mo naman yung mga close sa'yo. Yan, Kasi, mga kasama niyo dyan, baka gusto nyo oo, baka may babatiin ka. Siyempre, salamat po. Siyempre, babatiin ko yung aking may bahay. Si Janelle Serapica, yung aking mga anak. At siyempre, sa aking mga kapatid. Lagi dyan, nakasuporta. At siyempre, yung aking mga kababayan dito po sa Taguig. Same time sa Pateros. Sasama ko na rin ang naging kabahagi namin, ang kasama namin yan, ng mga taga-Embo. Magandang gabi po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat at tayo po magdasal para sa ating pamilya. Maraming po salamat. Okay. Salamat po, Sir Arnel. At sana sa mga susunod, namin kayo na ma-face-to-face. Kasi Opo, dito sa studio. Oo. maganda kung nandito po kayo. At least personal at yung message nyo sa tao talagang direct. Kung papaunlakan nyo pa yung aming imbitasyon. Yes po, attorney. Anytime po pag ano. Salamat po. Pupunta po tayo sa inyo. Okay, maraming salamat po, Kuya Sherwin. Shout out lang sa aking mga anak, kay Sofia, si Shane na nag-celebrate ng kanyang 18th birthday kahapon. Ay, happy 18th. Happy 18th birthday, Shannon. At sa akin, sa mga boys ko, si Sean tsaka si Santi. Okay, ako naman yung congratulations sa akin ba yun? Parang gano'n. Kasi na-appoint na naman akong Deputy Executive Officer sa Demolay. Demolay. Taking charge of NCRA naman. Kasi meron din silang gano'n May mga districts may din mga sila. districts sila. Tapos ang charge ko yung loyalty. Yung medyo masalimuot na chapter ng Demolay. Oo. Okay. Congratulations din kay Executive Officer Richard Comia na siya yung nagbigay ng ng pribilehiyo bilang maglingkod. So dumadami yung paglilingkod. Labor of love yan, kuya. True. Puro alam mo naman sa Mason. Puro labor of love. Walang puro gastos lang talaga. Hi kay Iya, kay Emil at saka kay Shane. Yan. Salamat sa ating mga tech engineers on duty. Si Aldrin Cruz, si Chat Josue, si Kay Constantino. Ang ating writer, si Haya Ludovico. Ang ating CA, si Daniela de Guzman. Next week, ang topic natin ay tungkol sa parang healing app. Parang Grab yun diba? Parang healing app. So, healing app, next week ulit. Pero bago yun kuya. Yung parang bago. It's a new healing app. Healing app. So next week, malalaman yan. Happy birthday, Chris Barrientos ng DWIC Station, ang station manager ng Central Palawan. Happy birthday, Happy birthday, Sir Boss Chris. Yes, Baka sir. naman. Yung mga Palawan, mga seafoods. Seafoods. So, Pwede yung papadala yung nakalagay dun sa sabi ko nga, kahit yung buhangin lang, sa bote na maliit na gano'n, di ba? Pwede na yun. Okay Pwede na yun. Pwede na yun, no? Ayun. Huwag po kayong aalis. Ang susunod po na programa ay programa ni Pangga Ruth Abaw, live kasama si Ma'am Nika Abaw. Magandang gabi po sa ating lahat. To God be the glory. To God be the glory. Salamat.